Hello mga ka-hardwork, mga ka-loyal, welcome back sa ating channel. Time check is 3:48 p.m. It's Thursday, December 19 po. Obviously it's 2024 pa. Well, kwentuhan po tayo ngayon. Itong magiging topic natin. Yes, pag-usapan natin yung kumusta ang buhay dito sa Amerika. Masaya ba? Malungkot? Ano yung mga pros and cons or kung ano-ano pa. So sandali lang kasi abante muna tayo. Sandali lang. Okay, tuloy po natin mga ka-hard work, mga ka-loyal, ang kwentuhan natin dito sa Amerika. Masaya ba dito o malungkot? Lalong-lalo na sa mga bagong dating pa lang. Well, masaya po dito kapag nakapag-adjust ka na. Pero kung bago ka pa lang, talagang ma-homesick ka, malulungkot ka. Lahat naman dumadating tayo doon. Kahit nung ako bata pa ako dito nung dumating, after a few days din na-homesick din ako. Pero nung magtrabaho na po ako at nagkakaroon ka na ng mga ibang kakilala, mga kaibigan, unti-unti nang nawawala. Pero yung pong, like I said, yung mga mas may edad na dumating dito, let's say for instance may asawa na sila, may mga anak, siyempre malulungkot yun, ma-homesick. Tapos kung hindi pa siya nagkatrabaho, dumadagdag yung kalungkutan. Ganun pa man, may advantage ngayon compare sa mga naunang dumating dito noon. Bakit po? Ganito yon. Noon walang cellphone, hindi pa uso. So obviously walang Facebook, walang Messenger. So talagang either telepono lang or sulat. So mas matindi ang kalungkutan noon. Ngayon po mas ang technology kumbaga sumulong na. Pero nakakalungkot pa rin kahit papaano, kasi pag mayroon ka nang iniwan na mahal sa buhay sa atin, naalala mo sila, ganun yun. Kaya nakakalungkot pa rin. Yun nga lang po, sinasabi ko, pag naging busy ka na dito, nagtrabaho ka na, yun, konti-konti nang nawawala yun. Kasi busy na po yung mind ninyo magtrabaho, yung pag-iisip na babawasan. Kasi pag hindi ka nagtatrabaho, obviously nasa tirahan ka lang, talagang yung pag-iisip mo busy siya sa mga iniwan mong mahal sa buhay doon, yung buhay mo doon, kaya lalo kang na-homesick. Pero pag nagtrabaho ka na at nakapagkaroon ka ng mga kaibigan, yan, mag-a-adjust ka na. Yun po yung mangyayari sa'yo dito. Pero kahit nakapag-adjust ka na dito, kasi dito sa atin, dito sa Amerika po, dollar po ang gastos natin dito. Kumikita ka ng dollar, obviously dollar din ang gagamitin mo, di ba? So kasi karamihan sa atin, ang mentality natin gusto mong makapunta dito sa abroad, sa Amerika. Pag nag-multiply ka kaagad magkano yung $1 sa peso, ganun. So kung iaano mo sa atin, ang equivalent talagang malaki. However, ito yung nakakalimutan o nami-misunderstood sa atin, na yung mga taga rito nagbabayad din sila. Kaya it's good may trabaho ka, but it's not cheap. Lalo na po ngayon yung inflation. Pero sa ibang araw siguro natin pag-usapan yung part na yon.
Kasi pag nagsisimula ka dito, kung wala kang support system, ibig sabihin wala kang tinitirhan na kamag-anak, magulang, o mahirap po yun. Kasi una-una yung apartment po dito, ang mahal ng renta, o lalo na yung pagbili ng bahay, yung magkaroon ng mortgage. That's another ano po yun, segment. Darat din tayo, pag-usapan din natin yun. So just think about it. Mayroon ka ng kalungkutan na nararamdaman, namimiss mo yung mga pamilya mo sa Pilipinas. So tapos kaya kung umaasa sila sa'yo, paano yun? At kung hindi ka pa nakakapagtrabaho, that is really na pagpapatong-patong yung mga iniisip mo, kalungkutan, financial and everything like that. So ganun pa man, obviously lahat po, marami nang nag-abroad, hindi lang sa Amerika, pero pag-usapan lang natin sa Amerika, lalong-lalo na dito sa California dahil dito tayo. It's all about determination, hard work to survive and succeed. Kasi like I said, there's no free, lahat binabayaran po dito. Kaya mahirap din na masarap. Yes, kung nagtatrabaho ka dito, nabibili mo yung gusto mo. Yeah, yun ang maganda dito. However, lately, the past few years, nag-change na rin po yun. Yung bilihin dito, tumaas na rin. Hindi ka tulad noon, nung bago lang kami dito. It's like, talagang lahat ng masasarap na pagkain talagang very affordable. Kahit hindi ganun kaganda ang trabaho mo. Tumaas nga po yung dito, yung minimum wages. Tumaas din naman yung lahat ng expenses, rent, gasolina. So ganun din, it just sounds good yung minimum wage o kung magkano kinikita mo, mahal naman yung mga expenses, so useless din, di po ba? Kaya nakakamiss din po yung years ago na talagang napaka-affordable everything, pretty much. At dito noon, o hanggang ngayon pala, karamihan po sa kanila, kung halimbawa yung para ma-sustain mo yung expenses mo, marami sa kanila nagdo-double job. Ganun po, either full-time ang isa, part-time yung isang trabaho mo, yung iba nga parehas na double. It is how it is to ma-sustain mo yung lifestyle na gusto mo at ma-afford mo yung mga expenses mo, yung mga tirahan, ganyan. Pwede ka rin naman mag-bus dito or yung iba coaster or train pag wala ka pang sasakyan. Kaya nga lang, it's a little inconvenient or it takes a lot of your time kasi may oras po yung mga bus. So kung malayo yung trabaho mo, extra oras ang kailangan mo para makatch mo yung bus na sasakyan mo. Kasi nagbus din po ako, mahigit isang taon din ako nagbus bago ako nag-drive. Nakakaano nga I remember nung bagong dating ako dito, tinuruan pa ako ng nanay ko magbus. Sinamahan niya ako literally from our bahay hanggang sa bus terminal, kung ano sasakyan ko at kung ano yung magta-transfer ako ng sasakyan. So yeah, hanggang sa natuto rin ako. It's very doable. Paminsan-minsan pagbago ka, siyempre maliligaw ka pa rin. Pero it's okay, as long na marunong kang magtanong, okay na yun. Pero mula nang mag-drive po ako, karoon ng lisensya, hindi na ako nag-bus. Siguro minsan nag-bus ako, just nasira yung sasakyan
ka ng mas magandang trabaho kahit na malayo. Kasi pag nagbabas ka lang po, it's kinda limited yung option mo, yung mga options mo pala. But again, everything is doable. Discarte, hard work, disiplina, determination. Yeah, so marami po sa ating mga kababayan talagang they can make it. Mahirap, pero they can do it. Like I said, you know, if there's a will, there's a way. Ganun po ba yan, di ba? Diskarte lang. But again, siyempre pagka marami kang kaibigan, kamag-anak, relatives, it helps a lot talaga. Dahil sa umpisa, may aalalay sa'yo hanggang sa makatayo ka na sa sarili mong paa. Pero ganoon pa man, kahit yung iba matagal na, dahil nga po yung sinasabi ko sa inyo, mahal po yung magrenta ng apartment o magkaroon ng mortgage dito. Yung iba, they are renting a room. There's nothing wrong with that, to survive, di po ba? Mag-rent sila ng room for rent, kumbaga ganyan. Best na sa apartment, dahil siguro namamahalan sila, which is true. At least kahit pa paano pagka room for rent yeah, magkano makakasave ka. Pero mahal na rin po yung room for rent ngayon kung talagang totoo. One of these days i-ano rin natin yan, yung talagang numbers. Anyway, yun po yung mga gusto kong ikwento sa inyo. At marami pa akong ikwento kasi matagal na rin po ako dito sa Amerika kahit pa paano. And you know, I've been posting sa YouTube, ano na ba, almost 2 years na siguro. But I just realized I have not really talked. I know I show it to you guys what I do, mga ganyan-ganyan, pero yung actual na buhay dito paano, at yung gusto pumunta dito, at anong magandang preparasyon pag nagpunta ka sa abroad o dito, anong maganda. Dapat pala yun, sabi ko, pwede kong pag-usapan o baka sakali may share ko yung sitwasyon dito, real talk po, yung katotohanan talaga, yung actual, para alam niyo talaga kung gaano ang ang sarap at hirap, sakripisyo dito sa abroad o dito sa Amerika. Pero nagpapasalamat pa rin po tayo kahit pa paano nabigyan tayo ng pagkakataon na tumira dito, makarating dito. Kaya it's good. Life is good, full of challenges, sacrifices, kompleto po yan. Love, you know, syempre may drama din yan, may iyakan din yan. Hindi naman tayo perfect eh. There's no such thing na perfect. Kaya darating po tayo lahat dyan. It's just a matter of how are you going to handle that. May mga pagsubok na darating talaga sa ayaw sa gusto mo, but ano lang, laban lang. Ayan. Papasalamat lang tayo, magkaroon tayo ng mga healthy pangangatawan para patuloy yung trabaho natin, ganyan, to provide sa ating mga pamilya at makatulong sa ating mga, you know, kung sino mang mahal natin sa buhay, kaibigan, relatives, o kung sino pa man, basta sa abot ng ating makakaya. Pagka nakapag-abroad ka, yung malimit na nagagawa natin. So yan muna ang kwentuhan natin. Kaya mamaya tutuloy natin. By the way guys, mga ka-hardwood, mga ka-loyal, nasa freeway na po pala tayo. Napahaba na yung kwento ko kanina. Pag pala nagsimula ka ng magkwento, tuloy-tuloy. Kasi I always say, you know, I'm not a good speaker, but anong ginagawa ko ngayon, nasa YouTube ako. So I can actually talk once I start. Pero pagka minsan naunahan ako ng hiya, tahimik po tayo. But if you engage with me, I can guarantee you I can talk. Pag hindi, yun, tameme rin po tayo. So yun. Pero kaya natin sa maskip o sa
naman po tayo sa gate. Okay guys, mga ka-hard work, mga ka-loyal, nandito na po tayo sa bahay. So iyan ko na yung video natin dito. Pero kung meron kayong gustong i-topic na pag-usapan natin sa susunod na mga video natin, comment down below. Pag-uusapan po natin o baka ma-share ko sa inyo mga knowledge o kung ano-ano pa. Let me know. So hanggang sa susunod po. Bye for now.